Oh, ayun, pakita ko sa inyo yung mga update sa mining rig ko. Yung income at saka expenses. Check natin yung income at saka expenses ngayon. Check natin yung Google. Check natin dito sa Hive OS. Okay. Dito natin yung farm. Click natin yung farm. Nandito ngayon, mayroon na akong 3 farm. Worker pala. Worker. Si Cloud, si Dance, si Shine. So, check natin dito si Dance. Open natin dito sa pila si Shine at saka si Cloud dito. So, last time si Cloud is gigabyte lang. Pero ngayon, meron ng mga Asos. 6 na Asos at saka 6 na gigabyte na dito kay Cloud. Madami na. Medyo malaki na yung megahash niya, yung hash rate. Kay Dance, ito yung bago. XFX. RX 590. 4 na piraso lang. 133 megahash niya. Tapos kay Shine is same pa din si Shine. 6 na piraso, 193 pa din. So, check natin yung expenses natin. Punta natin dito sa what to mine. So, check natin dito lang yung coins. Yung minimina natin na coins is Ethereum. So, hanapin lang dito. Ito siya Ethereum. Click na natin. Click dito natin. Makikita natin dito yung income at saka yung expenses natin. Magkano. Yung hash rate. Combination ng lahat. Hash rate. Ito yung total hash rate natin. 710 mega hash. So, lagay lang natin dito. Ayan o, may mega hash. 710 daw. Tapos yung power through wattage. Magkano ba yung wattage natin? 2,000. Lagay natin 2,100. Pero graphics card lang to. Wala pang kasamang motherboard. So, lagay natin yung motherboard kasi almost 250 watts din na kukonsumo niya eh. So, 3 motherboard kasi 3 worker yun, 3 motherboard yun. So, 250 times 3. Mayroon tayong 750 watts plus natin yung 2,086. 2,100 na. 2,100 to 2,850 yung wattage na kinukonsumo natin. So, 24 hours. 2,850. Lagay natin dito yung 2,850 kilowatts per hour per dollar. Dito yung kilowatts per hour dito is 0.033. Ito na yung mababa yung kuryente dito. So maganda sa mining. Mas mababa yung kuryente nyo, mas maganda kasi yung mining lang naman yan, nagpo-focus sa kuryente. Pag mataas yung kuryente mo, huwag ka nang mag-isip na mag-mining ka kasi wala kang kikitain sa sobrang laki. Tama lang yung pambayad mo sa kuryente mo sa income mo. Yung black reward, paano natin malalaman yung black reward? Dito nakalagay yung black reward 3.08. Yung fees, nandito makikita natin dito sa 2 miners or F2 full. Pero alam ko na yon. So lagay natin 2%. 2% kasi yung fees nila eh. Hardware cost. Yung hardware cost dito, makikita, malalaman nyo kung magkano yung nagastos ko sa ditong lahat. Dito sa 3 worker na to, na si Cloud, na 12 piraso na graphics card, plus 12 plus 4, 16 plus 6, 20. Mali. 12, 16 plus 6, 22. 22 na graphics card. So, total na kasama yung RAM, kasama yung motherboard, kasama yung processor, saka etc. yung mga case ng graphics card, kung saan ko nilalagay yung graphics card, yung mga power supply, yung PCI riser, lahat total niya is $7,500. Dollar yan So, magkano yun sa pesos? Convert natin sa pesos. $7,500 times 48. Charan! Ito yung nagastos ko na sa lahat-lahat. 360,000 pesos lang naman.
So, medyo malaki-laki din yung puhunan mo. Pero makikita natin dito kung kailan tayo magbe-break even sa nagastos natin. Calculate lang natin. So, dito makikita natin per hour natin. Meron tayong profit na revenue, profit 2.36. Ito yung cost sa kuryente to. Saka sa hardware cost. Tapos, per day daw, $56. Ito daw, $56. Week is 395. Month is 1,695. Almost $1,700 daw isang buwan. Pero sa naalala nyo last time yung isang nauna kong vlog sa mining ko, ano lang yan, mababa lang yung per day, di ba? Yung per day natin doon is 26 siguro yung yung per day. Pero tumaas yung yung palitan ng ng Ethereum. Last time $1, para kung naalala nyo, parang 600 plus yung palitan. Ngayon double check natin dito sa ito USD kung magkano yung palitan ngayon. Ayun na, doble. Kung 600 plus last time, ngayon 1,306 na yung palitan ng Ethereum. Ito maganda sa sa cryptocurrency kasi itong coins na to, kasama yung Bitcoin, tumataas habang tumatagal. Parang alak tumataas habang tumatagal. Masarap habang tumatagal, parang alak siya, no? Ito yung nakakalasing kung minsan pag iniisip mo Kaya ngayon, di na ako nagbebenta ng Ethereum kasi iniipon ko na para kayo lang ako nagka-idea na tumataas pala yung yung palitan Last time 600 lang nabenta ko yung Ethereum ko, mga 650 lang, 700 kung nabenta ko sana ng 1,300 yun, di medyo malaki-laki. Ganun din sa Bitcoin, tumaas din yung Bitcoin. Last time yung Bitcoin 19,000, isang Bitcoin 19,000. Ngayon Bitcoin 40,000 na, BTC to USD. I know, 34,000 almost double na yung presyo, pero umabot na ng 40,000. Nagpa-fluctuate kasi yung yung kagaya to sa sa may stock market, nagpa-fluctuate. So hindi natin yan. Balik tayo dito sa sa income at saka expenses. So 1,695 yung monthly mo. Yung ginastos ko is 7,500. Naka-compute na din dito. Break even. Ibig sabihin, mababawi ko yung ginastos ko na $7,500 within 132 days. 132 days. Mababawi ko na yun. So, 132 days. 132 divide natin sa 30 kung ilang buwan. 4.4. Parang 4 na buwan at kalahati. 4 months and a half. After 4 months and a half, yung 360,000 na sinasabi ko or $7,500 na mababawi ko na yon. After nun, income na ng income. True passive income na. So, maganda yung yung kita sa Bitcoin kasi tumaas yung yung palitan. Tapos sa sinasabi ko last time kanina na na parang siya, para siyang nakalimutan ko yung stock market. Dito papakita ko sa inyo kung paano mag-trade dito. Yan dito makikita yung ayan kung ang familiar kayo sa stock market, ganito ganito yung tsura niya. Kung minsan komplikado pa kasi yung iba nilalagyan ng ganyan. Ayan, kaya nagko-komplikado ako.
hindi pa ako marunong bumasa ng mga ganito eh. Baguhan pa lang ako, pero yung mga expert alam nila kung ano yung ibig sabihin nito. Kaya kung minsan nape-predict nila kung tataas yung palitan. Nape-predict nila kung halimbawa yung Ethereum ito kanina 1,291. Nape-predict nila after ilang minuto, ilang segundo kung tataas ba yun o hindi. Ano? Ayan, yung green pataas, tataas yung value niyan. Pag bumaba, bababa din syempre yung value niyan. Pero pag ganyan, kino-close ko na to, mahirap magbasa nang hindi mo nalalaman. Ito yung basic ko. Pag ganito yung lane niya, tumataas yan. Pataas yung presyo, tataas yung presyo. Ito USD to eh. Ito BTC pala to, BTC USD. USD dito, ayan o. 8 USD 1,290. Pag bumaba to yan, nagpula, bagsak yan. Yung technique dito na nalaman ko na basic, napaka-basic is pag bumaba dito sa linya, yung line na yan na pumipitik-pitik. Pag bumaba dito, yan na yung time na bibili ka. Ayan, dito may option dito na bibili ka eh. Buy it or sell it. So pag nabili mo ng 1,289 seconds lang yun, sabi ng mga iba, million pag na mali ka, ang laki ng malulugi mo sa stock market, 'di ba? Pero hindi naman pala ganyan. Kung million yung binibenta mo, binibili mo, yun talaga million din yung yung malulugi sa iyo. Yan pag bumaba dito pataas. Pag umakyat naman dito, pag lumagpas sa line na to, yan yung sign na bebenta mo na siya kasi tataas na yung value niyan. 1285 nandito pa siya, mababa pa siya. So ayan, nag-green na siya. So yung iba buy and sell dito eh. Bibili nila ng mura, tapos bebenta nila ng medyo mahal. Kaya pa konti-konti, pero within the whole day na gaganito yung gagawin mo, expert ka, malaki din yung kinikita dito eh. Ako hindi muna ako kasi inaaral ko pa to. Pag maganda at malaman ko na yung mga ibig sabihin ng mga line nito, marunong na ako mag-predict, magti-trade na din ako kasi nababasa ko na malaki yung kita dito eh. So ayun, punta tayo para makita nyo talaga yung actual ng yung pera ko na sa wallet overview. So update sa kung magkano na yung nahawakan kong pera. So last time dito na yung pera ko. So through BTC 0.3738,715, BTC worth niya is $1,290.64. Ito na ngayon yung sa wallet ko. Akin na talaga to. Pwede ko na tong i-send sa account ko kung gugustuhin ko. So kung sisend ko sa account ko, pwede din punta lang ako dito sa P2P. Tapos dito may option dito na pwede kang magbili o ibenta yung BTC mo or it. Halimbawa, sell natin BTC or pwede din it. Halimbawa, BTC lang. Ayan. Yung pili ka lang ng account mo dito kung anong meron ka. Meron kang Neteller, meron kang Skrill, Money Bookers. Sa akin, meron akong PayPal eh. Kaya last time sinubukan ko kung papasok talaga siya sa PayPal o hindi. Ito. Chinik ko dito. Lagyan lang ako. Chinik ko dito kung pwede talagang papasok sa PayPal. Itong PayPal parang credit card din to eh. Pwede mo pang bili. Ayan. Yan December 16, tinry ko na magbenta ng it. Ito na nakuha ko sa kanya. Binenta ko ng worth $10. Mayroon 926 lang yung natanggap ko kasi medyo konti lang naman yung yung it na binenta ko.
Try ko lang naman kung papasok ko rin hindi. So ito, confirm na pumasok sa account ko. So meron akong plus 9.26 $. So ayan, confirm ko na at least yung pera ko dito, alam ko na ma-withdraw ko talaga siya. Hindi lang siya talaga na nandito lang siya. Dito lang siya, oh. Pero mas okay kasi pag nandito lang siya kasi meron akong earn dito. So habang dinideposit ko pa siya dito, hindi ko siya wini-withdraw, nag-aano pa din siya, nag-i-income pa rin siya, nag-increase pa rin siya kahit na papaano. Ito 1.2%, 0.37% per 7 day. At least nag-i-increase ng konti. So ayun, alam niyo na kung magkano yung income, ayan na yung computation natin ngayon. Income at saka yung expenses. Yung expenses pala is ito 7,500, pero yung sa kuryente, ito na yung per month. Per month ko yung $67.72. Magkano yun sa pesos? 67.72 times 48 mo sa pesos. Laki din, no? 3,250 din yung yung kuryente na babayaran. Wala pa kasamang aircon dito. Medyo tumaas kasi madami na din na tumaas yung yung power consumption ko last time. Hindi siya mga 1,000 plus lang to, hindi siya lagpas ng 2,000, almost 3,000. Kaya siguro mga 5,000 din pesos sa isang buwan yung magagastos ko, kasi ito graphics card lang to, tapos sa aircon 24 hours din yung aircon, 24/7 din eh. So lagay natin 2,000 yung sa aircon, so mga 5,000 na rin, 5,000 pesos yung expenses sa aircon at saka sa mining na ginagamit ko. So ayan, 5,000 pesos, tapos magkano to sa pesos yung $1,700 times 48. 1,700 times 48, 81,000, minus mo yung 5,000 na kuryente at saka aircon at saka sa consumption ng mayroon kang 76,000. Last time dito nag-compute tayo sa F2 di ba? Pakita ko lang sa inyo na last time kasi 20,000 per month 20,000 per month kasi ngayon tumaas na yung hash rate ko eh. Last time mababa lang. So compute natin dito, recompute natin kung tama yung yung sa ito dito sa Watomine yung yung 1,600 na to. So meron tayong 710 mega hash. So per day is 52.83. Kaya natin 53 times 30 days. Ano ba yan? 53 times 30 days. 1,590. Same lang sila. Konti. $100 yung difference. At least hindi sila magkalayo, mahigit $1,500 pa din yung makukuha ko. Yan, estimated daily revenue 710 mega hash. Nakikita natin dito yung mega hash ko is 710, 709. So kita ko dito sa inyo kung sa akin talaga pupunta yung yung minimina ko. Ito yung address, kung makita nyo yung address, pwede nyo dito monitorin. 0x83A at saka 452A. Dito na yun, Ayan.
may na-deposito sa akin na ayan yung address 0xA3A at saka 452A. Yung ngayong araw, January 20, pumasok yung 0.13406,311 na it. Ngayong araw na yon. Makita natin dito yung December 27. Ayan natin dito. Ayan, December 20, December 24, 25, 27, meron mga 0.05 lahat yan. 2 minors kasi ito. Mga 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, mga 0.05 ito sa iptupol to. Kasi yung payout sa iptupol 0.1 eh. So, ayan, sa akin talaga yan pumupunta, pumapasok, hindi sa ibang account. Akin talaga yan. So, ayan na yun. Income, expenses 7,500, expenses sa kuryente $67. So encourage ko kayo na mag-Bitcoin din kayo or mag-Ethereum, mag-mining din kayo kasi maganda yung kita ngayon sa Ethereum na pagma-mining. So okay guys, thank you sa pag-check sa video na to. Okay.